Kung nag-iisip kayo kumuha ng hulugan ng sasakyan, Nedises, isa sa mga wise decision ay kumuha ng 7-seater. At alam nyo ba, Nedises, na nakakita tayo ng sasakyan na free sa coding. Walang coding. Ito na nga yung bagong labas sa Suzuki, Nedises. Suzuki Ertiga Hybrid. Silipin natin ngayong araw. Tara! Ito na nga, Nedises, yung official na 2023 Suzuki Ertiga na nirelease natin dito sa Pilipinas, yung hybrid. Siguro magtataka yung iba sa inyo kasi yung nilabas dun sa World Trade Center nung nakaraan is naka full body kit na yon. So modified na siya. Pwede nyo siyang pormahan at that potential, pero this is more family car friendly, masasabi natin. Isa to sa mga sulit. So tingnan natin kung ano yung mga naiba sa kanya at bakit hybrid na yung tawag sa kanya. First is the new grille design. Medyo sumasabay na siya sa mga sasakyan nowadays na medyo may pagkasosyalin yung dito sa part na to. And meron din tayo ditong projector na sa headlight niya. LED na rin, of course. Meron din nga pala tayo ditong new housing for our halogen fog lamps. On the side profile naman, Nedises, meron tayo ditong 15 inches na alloy wheels. Naka-repeaters din yung kanyang side mirrors. May chrome accent yung kanyang mga door handles. May dalawa tayong guhit dito na makikita na parang shape niya. Medyo dito sa gitna at saka dito sa ibaba. For the ground clearance naman, it is 180mm. Sa sasakyan kasi 180mm yung pinaka-safe para hindi tayo sumayad sa mga humps ng Pinas at saka sa mga medyo semi-off-road experiences kahit magpuno pa kayo ng sakay. Pagdating naman sa likurang bahagi niya, Nedises, is still similar doon sa previous version ng Ertiga. Meron tayo ditong LED sa mga ilaw, sa tail light, bulb type pa is yung kanyang mga turn signals. Meron tayo ditong chrome accent sa gitna, Suzuki emblem dito, Suzuki badge dito sa gitna. Meron din tayong, of course, rear camera para kung magpa-park tayo na patalikod. Meron din tayong parking sensors, kaya all goods may Ertiga emblem at ngayon may hybrid emblem na. So ito yung pinaka mag-distinguish kung naka-hybrid ka na ba. Yung itsura naman niya, both sa unahan at saka sa likuran, may pagka-family friendly yung hinahatid niya na look sa atin. Pero of course, if you will use it for business purposes, useful din ang sasakyan na ito. Kapag nakaangat yung kanyang mga upuan sa likod, meron tayong 199 liters. Dito sa ilalim yung spare tire niya. Dito is extra storage. So kung maglalagay ka ng mga tools mo dito, extra luggages na gusto niyo ilagay. Also, Nedises, dito sa magkabilang side, merong tools, napaka-neat ng design, no? Kasi nandito lang siya sa gilid. So it's really convenient. Super slick ng design na yan. May Isofix tether na rin itong kanyang upuan sa second row. So if naka-fold itong seats na to, mas spacious dito sa loob. So you can use it for your business. And of course, kung medyo magpipiknik kayo, camping, ganyan. This is also something na super useful. Pwede nga ako humiga dito eh. Kasya ako. Kasya ang tao. Now, let's talk about dito sa third row niya, which is dito siguro sasakay yung inyong mga sabit or mga bata. Pero kasya dito yung regular size na adult na kagaya ko. Ay, ewan ko kung regular size ba ako. Maliit ako para dito. Pero very spacious siya. Kung iuusod ko pa to, papunta dito, meron pa rin akong space. Sa mga toys naman dito sa likod, wala tayong charger, pero meron tayong cup holders sa magkabilang side. Wala tayong air vents, pero ang maganda sa kanya, medyo mas mataas siya. So, hindi mo feel na parang sabit ka lang kapag nandito ka sa likuran, no? Kitang-kita mo pa rin yung kalsada, yung mga kausap mo dito sa second row, tsaka sa driver's seat. And meron ka ring maliit na window dito sa magkabila. So, kitang-kita mo pa rin yung mga tanawin kapag bumabiyahe kayo. And siguro kung medyo mas mapapayat, kaya pang magtatlong tao dito eh. Wala naman siyang tunnel sa gitna. So, it's really spacious, no? Kaya para madami din talagang tumatangkilik dito sa Ertiga kasi yung space niya is really friendly. Meron din tayo ditong mga kapitan sa magkabilang side. Though this one is fixed, hindi siya natutupi or what. Siguro kung matatangkad, maaabot ng ulo ninyo. Meron namang naglilimit sa'yo sa gilid, which is itong side na to. Pero I'm comfortable here. Siguro, pwede ko pang ayusin yung pinakasandalan ko. Yan, mas komportable. Ayos ah. Tapos, of course, meron din tayong ilaw. Most likely, yung third row yung makakapagbukas na itong ilaw. Kung sakaling madilim, may nahanap pang bayad, papeles, or what. Ganda. Nag-enjoy ako dito sa third row niya. It's really comfortable. Siguro, 5'7" to 5'8" in height. Kayang-kaya dito umupo ng komportable. Though, dun sa third row is wala siyang aircon vents dahil naka-elevate nga yun. Itong second row, which is may aircon vents, hagip na rin yung mga nasa likuran. Even if marami kayong sakay or puno, loaded hanggang third row, malamig siya. Meron din tayo ditong power outlet na 120 watts dito sa gitna. So, meron laruan yung mga nandito sa second seat. For the seat naman, it is actually cloth material. It will keep you intact dun sa kinauupuan mo. And this one is on the durable side. Of course, meron din tayo ditong center armrest. Walang cup holders kasi yung cup holders niya ay nandito na sa mga doors. Magkabilang
magkabilang doors. And of course, may speaker din sa magkabilang doors. Plus, meron din siyang parang cloth materials dito. And also, ang laki ng pintuan niya, oh, netizens. So, meron din tayo ditong kapitan. Unlike dun sa kabila, itong isa is foldable siya and somehow hydraulic. And I think kaya tatlo dito, yung mga mid-size or kahit na medyo may size na adults, kasyang-kasya dito sa second row. Doon naman sa likuran, kahit tatlo, kaya basta mapapayat. Or siguro kung mga kids, kaya doon. Keep in mind that this is just a 7-seater. Yun lang yung mga possibilities na binabanggit ko just in case lang kailanganin yung mag-load ng mas maraming tao. May mga bulsa rin pala ito sa upuan. And of course, na-adjust naman yung kanyang pinaka sandalan sa ulo. For the middle person, wala. So siya yung medyo sacrifice pag matutulog. Dala na lang sila ng neck pillow, no? And dito tayo ngayon sa driver's seat, and it says, I think this is the real change na talagang ako mismo is na-excite. Sitting here on the driver's seat, first of all, na napansin ko is meron siyang D-shape na steering wheel, also wrapped with leather. Tapos may wood accent na siya dito sa kanyang pinakamanibela. Also may Suzuki, of course, emblem dito sa gitna. Mukhang mamahalin talaga siya dito sa wood accent niya. Dito pa lang niya sa manibela. Of course, may wood accent din siya dito. Kung iuusod ko pa to, hanggang doon, at napakalaki niya. Pati sa mga sides ng pintuan, meron din siyang wood accents. Sa mga pindutan naman dito sa gilid, meron tayo ditong traction control, park, and also meron siyang stop and start system. Which is, sa mga motorsiklo ko lang nakikita noon na within 3 to 5 seconds, hindi ka naggagas, mamamatay yung makina. Pero hindi mamamatay yung inyong mga infotainment system, yung inyong aircon, hindi yan mamamatay para mas makatipid sa gasolina. Less noise pollution. Usually sa mga European cars ko to nakikita, pero ngayon dito sa hybrid is meron na. So, nothing to worry about dahil hybrid nga ito, malakas ang battery nito kahit na medyo traffic situation at namatay yung inyong engine. Meron na din tayong colored TFT screen dito sa gitna bukod sa speedometer and sa tachometer. Napakaganda niyan. Ultimo, yung mga cup holders niya dito sa unahan is ventilated po. So, kung halimbawa, maglalagay ka ng Coke, tapos nagda-drive ka, hindi ka makasipsip, lagay mo muna dito, ventilated naman siya. Man ang nagtatanong, paano naman kung hot coffee? Pwede po siyang i-turn off kung kape yung ilalagay ninyo. Speaking of kape, makakapagkape ka pa rin dahil meron na din itong cruise control. So, halimbawa, nasa TPLX ka, dire-diretso lang, pwede mo i-turn on yung cruise control para less yung pagod natin sa pagdadrive. Aside doon, meron tayo ditong 10-inch screen for our audio unit. Napakalaki nito. Isa sa mga gusto ko yan sa Suzuki. Hindi nila tinitipid itong mga infotainment system nila dito, which has Apple CarPlay and Android Auto. Sumasabay na rin talaga sa mga modern features at sasabi natin future-proof na. Even yung kanyang mga aircon vents dito, gusto ko siya. Napaka-elegante na niya tignan. Dito na yung kanyang hazard button. And isa pa is push start na lang siya. Keyless entry na rin po tayo. Ayan, oh, ang kanyang susi. Napakaganda. Hindi po ba? Aside sa mga wood touches, meron din tayo for safety feature na SRS airbags for this one. And of course, meron din tayo ditong glove compartment sa unahan. How I wish siguro, no, in the future magkaroon na din dito ng wireless charging. May USB aux din dito. USB na siya, oh. So, no need for any adapter cable na lang. And of course, merong cigarette type naman dito sa kabila. Dito naman sa ating pinaka-cambio, netizens, of course, dipindot din siya. We have here park, reverse, neutral, drive mode. Meron pa din tayo ditong conventional na handbrake. And for the seats naman, netizens, is really comfortable for me. As a driver, of course, meron din tayo ditong footrest. Wala pang mga metal pedals yung ating mga brakes and gas. And wala din tayo ditong armrest, no? So, sana magkaroon ng armrest in the future kasi napaka-importante nun for me, lalo na kung mahaba yung biyahe. Of course, meron na din tong hill hold control. So, kapag ka medyo pataas tayo, hindi natin maatrasan yung mga nasa likod, lalo na kung bumper to bumper yung traffic. Meron na din itong pedestrian injury mitigation body. May ESP or electronic stability program. And of course, may anti-lock braking system. Disc brake sa unahan, drum brake sa likod. For the drivers naman, wala tayong handles, wala ding vanity mirror, wala din tayong lalagyan ng eyewear dito sa gitna. Sa passenger seat, meron of course na mirrors. Halogen type na ilaw. Pinaka nagustuhan ko, meron na ding answer call dito. Ito, napaka-convenient. And may Bluetooth. It's really compact, no? Para sa kanyang price point, which is, talakayin ko mamaya yung price point niya. So, na-adjust naman siya. Tilt lang. Hindi siya telescopic. Of course, hindi na mawawala, may cup holders din sa magkabilang side. Again, may cloth material accent din. Chrome din yung ating pinaka-door handles. Of course, may mga knobs din tayo dito. Uy, lumalakas ang buga. So, easy lang. So, that's it. Really self-explanatory naman dito sa unahang side. Ganda, compact, and napaka-social for its price point. Also, dito sa display niya, netizens, makikita natin yung battery nung hybrid. Which is, I-explain ko sa inyo kung ano yung hybrid.
So yung auto niya na pagbaba ng bintana is dito lang sa driver seat. Yung sa iba is hindi na automatic. Meron din pala siya ditong extra convenience na lalagyan. Siguro ng mga resibo natin, coins, cards, anything na pwede natin ilagay dyan, it's a good thing. Plus sa ilalim niyan, doon naman mabubuksan of course yung pinaka-hood dito sa ilalim. So under the hood and meron tayo ditong 1.5 liters 4-cylinder engine that can produce 103 horsepower and 138 Newton meters of torque. Ngayon, meron tayong dalawang option is either 4-speed automatic or 5-speed manual. Pero lahat ng variants is hybrid na. So, paano nga ba nag-work yung hybrid ng Suzuki Ertiga ngayon 2023? So, tinanggal nila yung conventional na alternator nito at pinalitan nila ngayon ng integrated starter generator. So, ang nagagawa nun is still function as an alternator pero sa unang andar is tutulungan niya yung ating internal combustion sa engine. So, ang pinaka-function niya is sabay siyang umaandar. Hindi siya yung battery lang yung in charge sa first na arangkada natin. Sabay silang gumagana. So, it will help yung ating combustion engine para sa mas efficient na fuel consumption. At the same time, kapag ka naman pumapreno tayo o kaya naman humihinto or hindi tayo naggagas, magre-recharge ngayon itong ating battery. So, sa makatuwid, ang average fuel consumption nito is around 22 kilometers per liter according to Suzuki. For a 7-seater na 1.5 engine, napakatipid na niyan. Kaya kudos, unti-unti na sa ating pinapakilala dito sa Pilipinas talaga yung mga hybrid engines. At dahil hybrid engine nga siya, netizens, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, na itong sasakyan na to, netizens, ay ligtas sa coding. Dahil according to Republic Act number 11697 or Electric Vehicle Industry Act or EVIDA law, all electric vehicles or battery electric vehicles, hybrid vehicles, and plug-in hybrid vehicles will not be apprehended during number coding days by MMDA. At yun nga, sinabi ko na rin, may special plate pa to, so hindi kayo huhulihin dito, wala tong coding. Yun yung pinaka, for me, is napakagandang bentahe ng sasakyan na ito. Kasi isa yan sa mga problema natin, we cannot go. So dapat natin puntahan o hindi natin magamit araw-araw yung sasakyan natin dahil nga sa coding. But this one is free from coding. Kaya di ba? Napakastig niya. Ngayon, tingnan natin magkano ang presyo. Ang presyo ng Suzuki Ertiga Hybrid 2023 model for the GA variant or yung manual transmission, we have 954,000 pesos, 1,068,000 pesos naman para sa GL variant. Manual transmission pa rin ito. 1,103,000 pesos para sa GLA variant. Ito ay automatic transmission niya. And for the top variant, we have 1,153,000 pesos. Para sa inyo, netizens, sulit ba ang bagong Suzuki Ertiga Hybrid? I-comment nyo naman sa ibaba. For me, Suzuki really gives us a good competition pagdating sa 7-seat category kasi may hybrid na nga, matipid sa gasolina, may stop and start system. Also, meron na din cruise control. Sa loob, napaka-aesthetic na rin na itsura niya because of the wood accent. And maluwag din yung pinaka third row niya for our passengers. For me, bang for the buck na yung hatid na presyo ni Suzuki for this new Ertiga Hybrid. Kayo, netizens, nagustuhan nyo ba siya? Comment your thoughts below. Ano pang ibang mga sasakyan ang gusto nyo mapanood next vlog? Comment your suggestions below. So, if you're interested na kumuha ng inyong own Suzuki Ertiga Hybrid or iba pang mga Suzuki cars, pwede nyo kontakin sila Sir Henrico and si Ma'am Princess dito sa Suzuki Carmona Exit. Saan po ba kayo makakontakt? Pakikontak lang po si Enrico Obero, sales consultant dito sa Suzuki Carmona Exit. Contact number ko po is 0910-902-0201. Enrico Obero Deport, Binyan, Suzuki. Princess Anne Pestañas. Pwede niyo po akong kontakin sa Facebook page, Princess Pescasio. Or sa cellphone number ko na 0905-202-8322. So yun lang, netizens. Sana nagustuhan nyo yung Suzuki Ertiga, yung review natin. Kung nagustuhan nyo, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Adriano. Always keep it cool and ride safe always.